Magandang araw ho sa inyong lahat. Kamusta po mga kapatid? Pag-usapan natin. Jimmy Bondoc para sa Senado. Nako. Eto, nako, napakinggan ko yung video kanina. Abay, lutang, grabe. Abogado to ah. Hindi pera pintas. Abogado, bilib na nga sana ako eh. Sabi ko, shit, abogado to. Ha? Pero tinaglay pa rin po yung sumpa ng artista eh. Hindi ko naman sinasabing tanga. Sinasabi ko lang tinaglay pa rin po yung sumpa ng artista. Tingnan nyo ha. Pasok. Yung pang-apat na kandidato ng Senado, sa Senado ng PDP Laban, alam na ho ba ni Pangulong Duterte na nagfile ka na ng COC? Wala pong ini-endorso ang PDP na walang basbas ng ating leader na si Pangulong Duterte. So, binasbasa na siya. Max. As a matter of fact, si Robin ang mismong nagsabi sa akin ngayon, si Senator Robin, sabi ko, Idol, maraming salamat at kahit iba yung araw ng filing ko, nakatalo ka. Sabi, ay, utos ito ni Pangulong Duterte. Yun. So, I'm very honored. Ano po ang mensahe ninyo sa lahat ng mga taga-suporta ni Pangulong Duterte at sa mga mamamayang Pilipino? Babawiin po natin ang gobyernong ito. Yun. Oh! Paano babawiin yun? How are you going to do that? Matindi rin amats nito eh, no? Ewan ko ba, pagka mga artista talaga, no? Pilig lagi scripted. Ulutang. Oh, sa inside. Babawiin natin. Hindi po tayo nang aaway, hindi yon. Bakit mo babawiin? Sa'yo ba dati yan? Sa'yo ba dating gobyerno? Ibabalik natin ang lahat ng tapa. Tama. Yun, ibabalik natin ang lahat ng taba. Ay, hindi pala. Lahat ng tama. Okay? Pero, Siguraduhin mo yung tama, hindi may tama ah. kailangan nyo kaming tulungan. Yes. Yun, may kapalit. Iupo natin. Ito ba may saranda? Handa kami. Opo, kasi kahit ano po Sabi ng mga vloggers, oh, handa kami. Oh, handa kami. gusto nyo Parang ang dami. gawin, kahit charter change, no? Hindi yan tungkol lang sa kung ano yung batas, kundi sino ang hawak ng ballpen. Hindi sino ang hawak ng ballpen. Malamang kasali ko doon. Importante kung sino ang naghawak ng ballpen, kung may tiwala tayo. Kaya kung ako lang po sa inyo, PDP straight. Para alam natin na may basbas ng isang pinagkakatiwalaan natin, si Pangulong Duterte. Dahil ito, lahat kami, yun ang sinisigaw namin eh. Kami mga DDS vlogger. Ang sinisigaw po namin, straight ang PDP Laban. Right, wala kami, wala kami. Bablang ko dyan. Ito ang iko-kontra nila sa inyo. Sasabihin nila sa inyo, pag nag-PDP straight ka, bulag ka, sumusunod ka lang. Yan ang lagi nilang sasabihin. Pero ang sagot lang doon, napakasimple. Ang tiwala namin na kay Duterte. Yun. Di ba? Eh di sana nagtayo na lang kayo ng Davao Republic. Wala rin tong pag-asa mga kababayan. Ang putya na, pasado na sana eh. Sabi ko, kailangan kung artista ka, dapat abogado ka. O at least nag-aral ka ng, di ba, bagay-bagay para alam mo kung anong trabaho ng pagiging senador. Para alam mo yung dalawang basic. Dapat ka tatlo eh. How a bill becomes a law. Pangalawa, sources of law or laws. Di ba? Pangatlo, parliamentary rules and procedures. Yun lang. Di ba? Pwede ka na magsenador. Oh, pero kailangan may quiz. Membro rin pala to ng kulto ni Duterte, no? Sabi ni Pulong. Mukhang kulto rin si Bundok. Kaya nga eh. Baka miyembro to ng kulto ni hindi to pwede kay Badong kasi kulto ni Badong yun eh. Di ba? Eto, kulto ni Digong ito, miyembro. Kaya pag alam niya, na-vet niya na, nasuri niya na, nakilatis niya na, yung mga kandidato, ibig sabihin, bet niya yon, alam niya na gagawin yung tama. Diba? Kasi kung sa media lang tayo makikinig, walang mangyayari sa atin. No, grabe, no? Pagka sa media, di ba? Atak Duterte, syempre, galit sa media. Oh, pero nag-alaga ng isang katerbang vloggers. Ano to eh, kumalaban to sa ABS-CBN noon eh. Colonel Jimmy, last na lang. Kagabi ko, kasi merong press con si Pangulong Duterte. At sinabi niya, hindi daw siya tatakbo sa pagka-senador, mukhang mayor po ang kanyang tatakbuhin. Ang maraming Pilipino umaasa sa tatlong Duterte na makita natin sa Senado, pero sa press con, parang yung punto ay mayor po yung tatakbuhin niya. Ano po ang inyong opinion dito? Binungudol sila ni Sarah. Naalala ko yung comment doon sa nakaraang content natin eh. Na tungkol dun sa pag-atras nga ni Digong, sabi ng isa, ano, yanig kayo, no?
nagdumating si Digong diyan sa Maynila para tumakbong senador. Sabi ko, di inaasahan ko nga yun eh. Gusto ko nga tumakbo yun eh. Para magkaalaman kung totoo ba talagang pulpul ito nung siya pa'y mambabatas nung malakas pa siya noong 1998 hanggang 2001. Kasi sabi niya kay Sal Panelo, gusto niyang turuan yung mga taga-Quadcom eh. Kasi ako natuklasan ko, isa lang ang batas na naipasa sa loob ng 3 taon. Hindi pa pang national, kundi batas lang ng Davao City na kayang-kayang gawin ng probinsya nila. 'Di ba? O ng lungsod, dahil city sila, kayang-kayang gawin na 'yan ng city council nila na ideklara ang isang araw para sa holiday, 'di ba? Non-working holiday ng Davao City. Hindi kailangan ng kongreso. Mariosep. Alam nyo, laban kasi to eh, itong lahat ng nangyayari na to. At ako, kapag nanonood halimbawa ng boxing, minsan gusto ko sabihin, itong isuntok mo. Ito isuntok mo. Pero hindi natin alam kung ano yung kinakaharap niya eh. Ito na naman sila eh, mga DDS eh. Pag hindi naiintindihan, naalala ko dati siyempre, first time ko na-meet yung ganitong klaseng estilo ni Duterte. JDB, hindi mo nagigets, diskarte niya yan. Technique yan. Ganyan talaga si Tatay Digong. Ganyan ang mga Duterte. Chess master yan. Ang inang buhay ito, chess master. Tapos ito yung isang vlogger magtatanong, JDB, paano natin ito natin i-depensa? Bakit? Kasi ganito yung tanginang hirap na ipagtanggol ng mga Duterte. Di wag mo ipagtanggol. Pitikin mo rin. Gogi pre, hindi ko kayang gawin yun. Ikaw kasi sanay ka eh. Malaki na channel mo eh. Hindi ka ako, makapalang mukha ako. Sabi niya, pag pinitik mo, ilan mawawala sa subscriber? Mga 1.5, tatampuhan, mag-iiyakan. Tapos after 2 weeks, magbabalikan. Puta mo, pagka ginawa ko yun, wala na, tunaw na ako. Ay, nako, umusog. Teka, to. Pagka senador, mukhang mayor po ang kanyang tatakbuhin. Ang maraming Pilipino umaasa sa tatlong Duterte na makita natin sa Senado, pero sa press con, parang yung punto ay mayor po yung tatakbuhin niya. Ano po ang inyong opinion dito? Alam nyo, laban kasi to eh, itong lahat ng nangyayari na to. Minsan gusto ko sabihin, itong isuntok mo. Ito isuntok mo. Pero hindi natin alam kung ano yung kinakaharap niya eh. Kung bakit siya gaganto, kung bakit siya gaganon, hindi natin alam eh. Pero ang nagpapasimple sa buhay ko ay nagtitiwala ako sa desisyon ni Pangulong Duterte. Besides, yung gagawin niya para sa bayan pa rin. Bakit? Ang huling proteksyon natin sa Mindanao ay Davao. Ito na, lutang to eh. Pero niya, huling proteksyon natin sa Mindanao ay Davao. Ayan o. Tingnan nyo Pag yan nawala sa kontrol ni Pangulong Duterte, huling proteksyon natin sa Mindanao ay Davao. Bakit kailangan nyo ng proteksyon? Di ba, mga adik ba kayo? Ay, sumagot ka! Mga adik ba kayo? Usog ng usog. Wait. Pag yan nawala sa kontrol ni Pangulong Duterte, mate-take over na ng mga kalaban yung buong Pilipinas, Luzon, Grabe, no? Lakas ng amats din pala ng abogadong to eh. Visayas, Mindanao. Tingnan nyo Pag yan nawala sa kontrol ni Pangulong Duterte, mate-take over na ng mga kalaban yung buong Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Naku, grabe. Kontrolado pala ni dating Pangulong Duterte buong buong Mindanao, ganun. At ang pinaka talaga core ay yung Davao City. Oh, grabe. Bakit naisuko si Kibuloy? 'Di ba? Katapat lang pala ninyo si General Torre. Naman. Sa palagay ko lang, ito hindi ko pag-uusap sa kanya, sa palagay ko lang, sinisigurado niya muna na matibay pa rin yung aming Mindanao na hindi nabibili. Tama. Okay. Tama. So I believe in him. Tama. Kung may mga amat, ano ba mga alagad ni Digong kung may mga amats? I trust him. He is the wisest politician we will ever have. He is the wisest politician we will ever have. Anong we will? Nasa atin na nga siya eh. Mula pa 1987 eh. Diba? Oh my God naman, Jimmy Bondoc. Kumanta ka na lang kaya para mas maganda yun. Mariosep. Tumakbo to para kay Duterte. Diba? At pinatakbo ni Duterte.
Sabi ni kahit attorney ka, may pinatunayan ka na ba? Wala! Bakit ka nagtatanong? Wala! Basta para sa kanya, tiwala siya kay Duterte. Ang isang pinagkakatiwalaan, nakaganon pa talaga eh. Di ba? Miyembro to ng kulto ni Dugong eh. May amats din ba, no? May amats nga rin eh. Isipin mo, ganyan na mga senador mo, no? Isang, alam mo, nahihirapan ako mag-English eh. Tayo na muna magdebate dyan. Tano, gutom ako, buti kailangan mo kumain para pag uwi ko. Kompleto na ako sa busog. Kompleto na ako sa kain. Yung isa naman, no? Ops! Ganun. Ops! Tingin! May nagdidebate. Tingin! Diba? Tararan! Lamanat. Bigyan ng jacket yan! Ang tanong, ano kaya ang tatak ng jacket? Diba? Tapos biglang papasok naman ngayon si Rafi Tulfo. Let's shortcut the process. Tapos si Bato de la Rosa. Tingnan mo ako. Umiiyak na ako. Umiiyak sa mata ko. Bongo naman, sabi ko nga po sa inyo, ang bisyo ko ay ang magserbisyo. Ay nako, tapos si Amy Marcos naman. Diba? Alam niyo po mga kababayan, suot ko po ang damit ng aking tatay. Nag-file po ako ng COC, kasama ko ang aking nanay. Pero hindi man lang niya maitulak yung wheelchair ng mahal niyang nanay. Grabe. Ay, Jesus Maria Josep. Mga senador natin at future senators. Diba? Ang lalala ng mga kandidato natin, Ginoo, kakapangilabot. Ay, nako. Si Jimmy Bondok pa lang yan, ha? Ay, na mapapabuntong hininga ka na lang, eh.